youth conference. Kaya maasa po ako na lahat ng ating mga kabataan ay makakagalo para makapag-participate sa ating pong okasyon na yan. At yung ating mga magagawa, ating mga magulang ay siyempre maasa din po ako na natin suporta para po sa ating pong conference na yan. Ipapray niyo po yan at pagsaya pa natin pong masuporta ng mabuti. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, in verse number 20. Dalawang kata po, dalawang akad po ang ating pong magiging text. Ito sa Paksito, tatang dalawa po. Chapter 5 and number 20. Kahapon po ay marami pa rin sumama sa reading at marami pa rin kasi, nag-iindi sa ating gagawain po kagabi sa nagkaroon po ng kabagong bayan. Pinagpala rin ng Panginoon. Pray na makapag-baptist tayo sa mga nasika po. Ephesians 5:20, tayo lahat, ready, basa. Giving thanks always for all things unto God. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Now, kasi yung po kay sa Bible, kay marami kayong makikita patungkol po sa thankfulness. Marami tayo dapat pasalamatan, tayo dapat na maging mapagpasalamat. Maraming dapat ipagpasalamat. Kahit minsan, sa tingin mo masamang hindi mo gusto nangyari, pero kung uusisaan yung buti, mayroon ka pa rin maipagpapasalamat. Yan ang katotohanan mo. Okay? Kaya sa Biblia, giving thanks always, for all things unto God. Kasi, talagang totoo naman, isa sa problema ng mga tao sa panahon natin ngayon ay hindi mapagpasalamat. Totoo yan. At ang malungkot, at kadalasan, maging mga yung Kristiyano na i-influensyahan. Ano ba? Totoo yan. Kaya mahalaga na sa church ay lagi natin talagang naribigan din at ating ino-orient yung ating mga miyembro na tayo ay bigyan ng Diyos ng malinaw na mata para makita na sa lahat na nangyayari, mayroon tayong paling dapat na ipagpasalamat. Amen? Huwag tayong ma-influensyahan ng mundo, huwag tayong ma-influensyahan ng unbeliever, maging mapagpasalamat tayo sa ating Diyos. Natin maraming tao. Maraming reklamo. Diba? Maraming reklamo. At ang mga Christian, kapag hindi mo tinuan, ganoon din mangyayari. Kapag hindi mareklamo din yan. Kapag hindi nangyari yung gusto, galit. Di ba? Ang ibang kabataan, kapag hindi nasunod ng gusto, nag-rebelde. Ang nagagalit, na parang bang ang kanyang pakiwari, parang bang ang lahat ng tao sa kanyang paligid ay obligado na ibigay yung kanyang kailangan. Ang problema, lagi may kailangan. At nalilimutan yung mga bagay na natugunan ng Diyos para sa Kanya. Hindi ba? But yung isang mabuting bagay na mapagpasalamat ka sa lahat ng bagay. Nakatutulong yan para maging masayahin ka at nakatutulong yan para makita mo meron ka pala. Okay? Now, in 2 Timothy 3, listen niyo ba, verse number 1 to number 2, 2 Timothy 3, verse 1 to number 2, si Pablo sa gabing ito, ang magsisilbing model natin. Isa siyang modelo o huwa ng Kristiyano na laging nagpapasalamat
magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Now, in 2 Timothy 3, verse 1 to number 2, kanyang ipinaalala ito, sabi niya, verse number 1, this know also that in the last days, is what? Perilous times shall come. Hindi po? For men shall be lovers of their own selves. Binigyan natin last Sunday, di ba? Ang tao sa uling panahon is what? Narcissistic. Di ba? Lagi ang focus yung kanyang sarili. Ibigin sa kanyang sarili. Ano pa? Sakit. Ano pa? Mayabang. Palalo. Nakatihin po yun? Ano pa? Blasphemer. No? Walang galang, walang respect sa mga bagay ng Diyos. Ano pa? Masuwain sa magulang. Ano sumunod? Ano sumunod? Pagkalakas? Antengko. Yun? Hindi mapagpasalamat. Isang bagay yan kung bakit sa huling kapanahonan, kagaya ngayon, tulad ngayon, ay mapangangin, mabuhay. Sapagat ang mga tao, isa sa kanyang katangian is what? Hindi siya mapagpasalamat. Okay? Unholy. Alright? Ganun tayo tinulungan ng Panginoon that in everything, give thanks. Amen? Diyan tayo tinulungan, diyan tayo hinubog, at yan lagi ang ipinapaalala ng Diyos sa atin. Kanina, sa lahat ng bagay, maging mapagpasalamat. Sapagat yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Pare-pareho. Maliwanag ba? In Christ Jesus concerning you. Alright? Yeah, so ilang itinuro sa atin at si Pablo, yung kanya, ay magiging modelo para po sa atin. Alright? Kaya ang amin tatry, things that Paul was thankful for. Si Pablo, bilang Kristiyano, ay very thankful siya sa Panginoon. Kahit siya'y nahihirapan, kahit siya minsan yung nagugutom, dumanas siya na maraming pagkakataon na lulubog yung kanyang bangko, nabukulong siya, nahahampas siya, binabato siya, pero lagi siyang thankful. Sa lahat na nangyayari sa kanyang buwan, meron lagi siyang nakikita na maipagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Kaya ibig ko ngayong gabi, ating tingnan itong Kristiyano ito na si Pablo. Tayo mo rin kumayong lahat at tayo manalangin. O sige, din ka, Brother Wilson, Brother Wilson, yung ating pag-usapan ngayon dito. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po. At kami ay nakadalo sa prayer meeting. Salamat po sa aming mga kasalanan. Salamat po kami. Lahat ng pagpapala sa pastor. Nawa po ay patuloy yung gamitin ang pastor sa aming natututo. Hingin po kami malabot na puso, pakikinig, at i-apply po ang aming mga mapapala. Sa iyo po, po ihan, yung Mineral Spirit, in Jesus' name. Amen. Alright. Number one, in 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 16, ikaw ba ngayong gabi? Sa maghapon ba ito? Meron ka bang ipinagpasalamat sa Panginoon? Sa maghapon ito, may nakita ka bang kagandahan loob ng Diyos sa iyo? At saka dapat, hindi ba? Dapat. Now, si Pablo, bilang modelo, kasi number 1, in 1 Timothy 1, 15-16, sabi ni Pablo, okay, tapat ang pasabi. At nararapat tanggapin ng lahat. That Christ Jesus came into the world to save sinners. At anong kanyang kaluto? Of whom I am chief. Kaya po yan? Okay. Having for this good I obtained mercy. Una-una, ibig ko makatid that Paul was thankful for his great salvation. Paul was thankful for what? For what? For his great salvation. You see?
Okay. You see? Kaya nga, mapapasa mo si Pablo, no? Saan man siya maparap, lagi niyang ikinukwento paano siya natagpuan ng Panginoon. Hindi ba? Sa harap ng gobernador, sa harap ng hari, hindi ba? Nagbalag ba? Sa harap ng mga Pariseo. Hindi ba? Lagi niyang pinapakit. No? Yung katanghalian dapat na yun. Ay nakakita ako ng liwanag na higit pang mas liwanag kaysa sikat ng araw. At siya'y nahulog sa kabayo. At napakinggan niya yung tinig na Paul, why hast thou forsaken me? Napakalaman na hindi kayang limutin ni Pablo kung paano siya na masamang tao, siya na makasalanan, ay nakatanggap ng habang sa Diyos at naligtas. Ikaw ba'y thankful sa iyong kaligtasan? Ha? Ang kaligtasan mo ba ay nagiging laban lagi ng iyong mga patotoo sa harap ng maraming tao? And of course, kita mo niya, ang higit naman nagkaibang meron ka bang testimony ng kaligtasan mo? Ha? Young people, kabataan, ikaw ba'y may testimony ng iyong grace salvation? Para wala kang testimony ng salvation mo, para hindi ka thankful, baka hindi ka naligtas. Yan ang totoo nun. Ha? Kaya nga sa isang ligtas ay hindi niya kayang kalimutan kung paano siya natagpuan ng Diyos. Yung mga pangyayari na pag pinagduksong-duksong mo, nakikita mo talagang inayos ng Diyos ang lahat sa akin. Mula ng pagkabata ko, hanggang mapunta ako sa lugar na yun, hanggang magkatrabaho ko, hanggang ako'y karos mamatay, yung pala talaga inayos ng Diyos sapagkat ako pala kanyang iligtas. Kaya ibig sabihin ni Pablo, kung bakit kahit sa Bapang, talagang ang kanyang sarili, talagang siya'y nahulog sa kabay, di ba? At nagtitintinig na yun. Nagmulat ako ng mata, wala nang makita. At siya dito, Lord, okay, sino ka ba? Panginoon? Ano ba sabi niya? Binanggit siya kaya, so why has not persecuted me? Na umawari Pablo, yung ginagawa pa lang niya pag-atake sa mga churches ay pag-atake niya sa Panginoon Kristo. Na unawaan ni Pablo, yung kanyang ginagawa pa lang pag-uusig sa church ng Panginoon ay pag-uusig niya sa ating Panginoon Kristo. Amen? Saan siya naligtas? Habang nakasakay sa kabayo o nung malagdag sa kabayo? Palagilid. O sa gitna, nasa area, kasi pag bumaksa sa lupa, save na. Hindi. Kasi pagbago niya, hindi ba? Pagbago niya kami, Lord, what shall thou help me to do? Doon, ligtas na siya. Amen? Save na siya rin eh. Di ba? Ang tinatanong niya, Lord, ano gusto? Panginoon, ano ang ibig mong gawin ko para sa Lord? Save na siya rin sa ligtas. Yes, Paul was thankful for what? Paul was thankful for what? For what? For his salvation. Amen? Yes, ako personally, I'm so thankful sa gabi that I am saved graciously, wonderfully, and higit sa lahat, eternally. Amen? Amen niyo siya? Saved graciously, dahil talagang by the grace of God eh. Hindi ko siya hinanap, ako hinanap eh. Amen? Amen? Talagang grasya. Ano ba? Wonderfully. Amang-amang-ha. Amen siya? Amang-amang-ha. Pag-iisipin ko yung buhay ko noon, walang direksyon. Pag-iisipin ko noon, yung pagtrato ng mga tao sa akin, na nakasama ko sa trabaho, nakaklase ko,
okay, nag-aaral ako sa Quiapo, sa lugar ng Soler, hanggang nakarating ko ng Quezon City. Pinupunta namin mga klase ko, yung palang pinupunta ko mga lugar, talagang lugar ng mga malaging tao. Sige, walang nangyari sa akin. Yung pala talaga lahat, inareglo ng Lord. Amen. Sa isang araw, maliligtas ako. Wonderful. Amen? Amazing. Kaya nga, huwag nangyari sa buhay mo, ha? Kapag natawagan ka ay may blessing ka ba? Meron ka bang gusto ipagpasalamat sa Lord na ibig mong isa-isa sa amin? Huwag na mong sabihin, ay wala. Are you listening? Amen? The fact that you are saved, meron kang ipagpapasalamat. Amen? At huwag mong kakalimutan. Actually, sabi ko dun sa pinuntahan nila Rose, o Christian pa nga, pero hindi siya. At nasave na siya. O Christian, sila ba? Clarice, mga anak ko, tandaan niyo yung date na ito. Kung talaga kaligtas ko, walang hindi ka. Kung talaga save ka, alam mo na save ka. Amen? Alam mo kung kailan. Okay, yes. Kahit hindi mo alam yung exact date, pero alam mo yung year, alam mo rin yung month. Amen? Alam mo kung umaga, alam mo rin kung gabi. At alam mo kung yung mga nangyayari sa balikat, kung nasaan ka. Paniwala ba? Amen? Alam mo yun. Sapagkat doon ka na born again eh. Amen? Hindi pwedeng na born again kayo, wala ka doon. Sino pinanganak doon? Iba lang. At hindi siya, alam mo kung saan ka naligtas. Lagi sila sabi, pag hindi mo alam kung saan ka na-save, hindi ka save. Amen? So, Paul was thankful for his great salvation. Bakit great? Kasi amazing. Amen? Wonderful. Gracious. Amen? At ano ba? Eternal. Okay, secondly, 2 Corinthians 12 and number 9. In 2 Corinthians 12 verse number 9, ano yung pangyayari dito? Si Pablo ay may sakit. Amen? At siya'y humiling na, Lord, pagalingin mo ako. Ilang ulit siya nag-pray? Nakikiusap na pagalingin siya na, ilang ulit? Tatlong ulit siya nag-pray na siya'y pagalingin ng Diyos sa kanyang karamdaman. Di ba? Sapagkat inaakala niya na kung siya'y pagagalingin ng Diyos sa kanyang karamdaman, ay higit pa siyang mas maraming magagawa at higit pa siyang magiging powerful na magagawa ng Lord. Yun ang akala niya. Di ba? Okay, yun ang kanyang pananaw sa buhay. But in verse number 9, sa kabila ng kanyang panalangin, di ba? At pakiusap na, Lord, iyo pong alsing, itong tinik na ito sa akin naman. Tinawag niyo yung kanyang sakit na torn in the flesh. Okay. So, Corinthians 7:8, nagtinig nyo, anong sagot ng Diyos sa kanya? Verse number 9, pakibasa na ng malabas yung sagot ng Diyos sa kanyang karamdaman. Verse number 9, ready? Basa. And he said unto me, my grace is what? Sufficient for thee. Hindi siya pinagaling ng Diyos. Okay? Bagkus, ang sagot lang ng Diyos sa Krisma, Pablo, ang biyaya ko'y sapat sa iyo. Okay? Sapagkat ang aking kapangyarihan, ang pakibasa nga, ay nagiging sakdawan sa kahinaan. Kaya bagkus, yun ang sagot ng Diyos sa kanya. Di ba? Kaya sabi ang sabi ni Pablo, yung kaya kay Pablo nito, kaya sabi ko, kaya bagkus ako magmamuri na may malaking dala sa aking kahinaan upang manahan sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Okay? Doon lang ang napagtanto ni Pablo. Yung palang lahat ng nagagawa, yung palang lahat ng kanyang accomplishment, nakikita sa akin? Yung
palang lahat ng kanyang accomplishment, yung palang kanyang power sa preaching, yung kanyang palang power sa soul winning, yung kanyang palang power sa pagtuturo, ay hindi sa kanyang sariling lakas. Ano yun sila? Kundi yun ang power pa. The power of God. Amen? Yung pala yung grasp ng Diyos sa kanya. Alright? Ano sabihin? Secondly, Paul was thankful for that amazing grace of God. Okay? Paul was thankful for the amazing grace of that kamangha-manghang biyaya. Kaya pala yung verse naman ay paalala ng Diyos sa kanya. Ulitin, si Pablo ay pinaalalahanan ng Diyos that the strength, na yung kalakasan niya behind his ministry, ay hindi bunga, nakikinig sa akin, ay hindi bunga ng kanyang mga karanasan, kakayahan, sa halip, maging yung kakayahan ni Pablo na makapagtiis ng hirap, nakikinig kayo, maging yung kanyang ability to be faithful sa ministry at makasumbay sa maraming hirap ng buhay ay bunga na biyaya ng Diyos. Ano ito? Amen? Faithful ba si Pablo? Sagot. Faithful. Amen? Masipag ba si Pablo? Masipag si Pablo. Amen? Epektibo si Pablo sa pagtuturo? Epektibo si Pablo. But again, yung verse naman 9, ay paalala kay Pablo, kahit yung faithfulness mo, kahit yung power mo, hindi sa iyo yun. Ginigirasya ko sa iyo. Kaya sinasabi ng Pablo, my grace is what? Sufficient. Pati, lagi na daan, ang biyaya na niyo, sapat sa ating pare-pare. Ano yun ba? Kaya sabi ko, hindi ba, isa, yung nakakadalas tayo mga minggo natin na nakaka-encounter ng mga backslider. Ano ka pa sa kapal? Natapos sila, di ba? Minsan sabi natin, okay, salamat na sa Lord, ganito pa rin ako. Okay yun. Pero huwag mo, akala, kaya ka na rin ko pa rin kasi magaling ka. Narito ka pa rin kasi biyaya ng Diyos sa iyo. Kung hindi sa kanyang grasya, baka kapareho ka pa rin, mga palabi-labi ka lamang doon na dating member ng Calvary. Gusto mo magbalik, nahihiga na lang. Ano yun, babe? Sapat ang biyaya ng Diyos. Means, nakakaranas kami. Inaman ito, huwag kang mag-isimul. Ano mo mag-isimul? Huwag kang mag-friction eh. Isa nabanggit ko sa kanya. Dati, kahit pala si sportive, meron pala mga panahon na, nabanggit ko yan kahit dalagin yun. Yung when he is in his best. Pero meron pala silang karas na nabisa yung kanyang preaching, hiyang-hiya sila. Pagdatapos ang lahat. Isa, kapag talaga well-prepared ka, tsaka pa hindi makapag-deliver ng mahusay. Amen. Totoo yun. Okay. Pero minsan, yung preaching mo na dali-dali ka, malapit na, tsaka ka pa magana. Kasi pagka sobrang preparado, nakadepende ka sa pagandaan mo. Alam ko tuloy yung pastor na, ang dahil ng bahay sa church. Pagkatis siya, napag-preach na. Lumautin ko ba naman? Nag-iiwan ko. Paano mo yan ito? Yung verse, let us pray. Tayo ay aasa na lamang sa grace ng Diyos na yun. Sabi ko, ibig sabihin ng mga nakanang hindi grace ng Diyos yun. Ano yun din? Amen, isa? Kaya nga, sa mahal mga na, sapat ang biyaya ng Diyos sa atin.
Amen? Kaya lagi tayong meron talagang ipagpapasalamat sa Panginoon. Dili ba sabi Pablo? Okay, verse number 10. Dahil lahat, kaya dito, sa pangyayari ito, hindi man siya pinagaling ng Diyos. Okay? Ipinaunawan mo sa Kanya. Okay? Ang kalooban ko, hindi kita papagalingin. Hindi ko tatanggalin yung tanig sa laman. Kaya sa verse number 10, ito mo, wala sa pagdaramdam. Ano sabi niya? Number 10, ready? Therefore, I take pleasure in infirmities. Kita mo sa karamdaman. Ano pa? In reproaches. Ano pa? Okay, sa mga pangailangan. Bagay sa mga pag-uusik. Bagay sa distress for Christ's sake. Or when I am weak, magkalakas, then am I what? Strong. Sa ating kainaan, doon mo makikita ang kalakasan ng Panginoon. Sa panahon mahina ka, doon mo masasabi, magagawa mo na kay Kristong nagpapalakas sa atin. Amen, Kristo? Amen? Yung kailan ba yung tayo punta kay Pastor Bala? Last month ba yun? Okay. May lumapit sa akin ng pastor siya sa malapit sa Taal. Lumapit sa akin. Doon kay Pastor Baliwag. Ibig ang pangalan lang, maliit lang siya. Si Pastor siya, maliit lang. Maliit pa yan siya, ha? Ibig ang pangalan. Pinakilala sa akin yung dalawang anak. Kasi si Pastor Flores, naging teaching ko siya sa Bible School. Honestly, maliit lang siya. Kaya, no? Hindi, yung sa itsura niya, parang wala siya magagawa. Totoo lang, sa mga talang tao, wala siya magagawa. Mahina, maliit. Ang boss niya parang boss bata. Pero, pastor siya. May ministry. Talagang makikita mo talaga yung salita na kapag mahina ka, doon palakas ang Panginoon. Amen? Talagang sapat ang biyaya ng Diyos. Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos. Okay? Kaya be thankful. Una-una, magpasalamat ka lagi, ligtas ka. Pangalawang pasalamat ka lagi, nakakatawid ka sa mga problema. Anong problema na ito? Problema, karamdaman, kagipitan, tukso, nakakatawid ka. Amen? Salamat ka lagi, nakatatlong taon ka na sa Calvary. Amen? Amen? Pero lagi mong titinan, ito'y hindi dahil sa iyo. Ito'y dahil kay Kristo. Again, yung ating faithfulness, galing sa Kanya yan. Bagay yung tingin mo, nakakaligpas ka, nakakatawid ka, hindi ka nahulog sa mga tukso sa buwan. Salamat sa Diyos, sa Kanyang dahil yan. Amen? Amen? Kaya ba nakabalita ako ng mga panggagawag na nalalaglag? Hindi ako parang marunong. Ano ba? Kung hindi sa grasya na, baka kay ganun din yan. Hindi ba? Yes, God is so gracious to provide strength. Okay, kapag sa panahon ito may ating kailangan. Kaya nga, yes, I am so thankful sa Diyos sa ganito. Sabagat yung ang kanyang biyaya ay sapat sa atin. Sapat sa atin. Amen? Amen? Naligtas sa biyaya ng Diyos at nakapamumuhay magpahanggang sa biyaya pa rin ng Diyos. Amen, Diyos na? Pangatang bahagi. 1 Timothy 1:12.
1 Timothy 1:12. Continue yung ating ministry, mga ginagawa mo sa church, ipagpapasalamat mo yan. Yan ay biyaya ng Panginoon. Diyan kanya gagantimpalaan kung manatili ka dyan. Ha? Okay. 1 Timothy 1:12. Ano mo po? No? Si Pablo bilang modelo, binabanggit niya lagi ito. Hindi niya ito kinakalimutan. Ipinagmamalaki niya sa Panginoon. Verse number 12, and I thank Christ. Nakataya mo yan? Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon namin sapagkat ako'y inaring niyang tapat. Ako'y inilagay niya sa paglilingkod sa Kanya. Kaya mo yan? Verse number 13. Okay, ito yung higit na dahilan na kanyang magpasalamat. 13. Ano sabi niya? Okay. Who was before? Ako'y dating blasphemer. Aking inusig at sinaktan ang mga magagawa ng Lord. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Nakita mo? Kanyang ipinagpapasalamat na siya inaring tapat at inilagay na Diyos sa ministeryo. Ano ibig sabihin? Pangatlong bagay, Paul was thankful for the call of God. Very thankful siya na siya'y tinawag ng Diyos. Ano siya? Amen? Itong pasto nito, lagi nagkakaroon sa lahat. Tinawag mo ako. Binilagay mo ako sa ministry. Binigyan mo ako ng mga miyembro. Binigyan mo ako ng mga gagawa. Binigyan mo ako ng mga nakakatawang ko. Salamat. May gawain kami sa lupa. May gawain pa rin kami sa lupa. Nakakaabot kami sa ibig ng mga lugar. Now, ikaw ba ay thankful? Member ka ng choir? Dapat. Marami naghahangad niyan. Amen? Huwag mong ipagmamalaki yan. Pag nawala ka, pwede kang palagyan ng Kristo, pwede kang pagtan, higit pang mas mabuti kasi sa'yo. Kanangyari kay King Saul, di ba? Sabi ng Lord, may kinuha mo si David. Okay, higit na mas mabuti kasi sa'yo. Yun ang nakakatawag, hindi ba? Thankful ka ba? Na-preacher ka ng Calvary? Thankful ka ba na nakakapagpus ka sa mga bahay-bahay na yan? Victim? Yan ang isa? Maraming mga magagawa ng Diyos. Alam ni ba ng Diyos inyo? Kung ilang taon na nag-mission, wala pa rin matinong gawa. Ano lagi nila pagkat? Mahirap sa lugar na yun. Mga Katoliko na. So, pupunta ko ng Katoliko. Diba? Ba't di ba conference, nakakatagpong tayo din sa kanila, di ba? Okay, di ba? Ibang meron sila mga post na nakagawa natin na kumbaga magay, mahirap sa damit. Siyempre, sa gaya ko, medyo matagal na, yung sa mga pasok, gaya na hindi pasultan, medyo nakabalik, nagkamot-kamot ka. Siyempre, lahat may mga pinagdaan rin, mga tagal na yun eh. Kaya alam nila. Ano yung sabihin? No? May mga magagawa ng Biblia na nasa ibang mga lugar na magpahanggang saan ay walang matinong gawain. Hindi makapag-build man lamang ng Bible study. Wala man lamang nabibuild na tao. Samantala, ikaw meron ka. Nakikinig kayo? Meron ka kasi pinagtitiwalaan ka ng Diyos. So dahil doon, lagi mong ipagpapasalamat yan. Amen? Lagi mong ipagpapasalamat yan. Yun lang pagkalit ko, may mga bitbit ka, di ba? Inaalagaan mo. Be thankful. Maraming naghahagad ng kanya. Wala sila. Ikaw, pinagtiwalaan ng Diyos. Amen? Amen? Alam mo, ito, isang bagay na nagagawa
soul, ang bawat kaluluwa, magkano ang presyo ng isang kaluluwa? Katumbas na kayamanan ng buong sanlibutan, isang kaluluwa yun. Amen? Sabi ni Pablo, kung yung pagkain ko ng dinugaan, ay katitisup ng kapatid ko, hindi ako kakain ng dinugaan. Hindi ako para magkasala sa isang tao na pinaghandugan ni Kristo ng kanyang buhay. Nagpapakita ng presyo ng soul, di ba? Ibig sabihin, yung kaluluwang yan, naligtas, hindi dahil sa iyo, hindi si Christ ang nagligtas dyan. Tama? Binilihan ng kanyang dugo. Tama? Kaya para yan ay inibig niya si St. Church. Titignan niya. Yung bang church, maglalagyan ko sa niligtas ko, lalago. Yung bang ibang soul na paglalagyan ko sa tao ito, niligtas ko ay maalagaan. Yung bang soul na niligtas ko ay bibisitahin nila. Sa akin na namin ako. Sa akin niya sa akin. Kaya, kung ikaw ay may mga taong inaalagaan na sa'yo, magpasalamat ka sa iyo. Ipinagkatiwala niya sa iyo yung kaluluwang kanyang bili ng kanyang dugo. Hindi po ba ako? So be thankful. Be thankful. Kaya kasi may sistema natin, di ba? Hindi tayo, yung mga bagong tayo, inaalaga ko. Okay, sige. Mag-solve kayo dito, pero huwag mong kakalimutan, babalik ka dito mga nabaptanas. Huwag mo lagi mo mabayaan, di ba? Palaw-palaw man yan, pagtsagaan mo na rin. Kasi, nung hindi sila ligtas, hinanap nyo. Ginawa niyo ng palang masay, nung masay. Nabaptas, medyo patampo-tampo lang, bibitawan nyo. Pagtsagaan nyo. Amen? Nabaptas natin eh. Yun ang counting nga, di ba? Amen? Yung ibang mga church, lagi, nakabagbing kami ng 200 last Friday. 200, nasaan? Tapos kakalapon pa rin sila doon, kung gano'n gawin. Di ba? Ang ibig sabihin, talagang ang counting lagi para masabi natin atin na baptize natin. Tawagin ba ako? Para masabing atin na baptize natin. Hindi natin. And listen. Sabi niya sa pastor, don't tell them how many souls ang nag-progress. Okay? Dagdagan niyo ba sa church? Nakinig po ako? Okay? Yun ang score. At ang ating yung ilubog natin. Amen, listen? Amen? Kaya bitin. Si Pablo, thankful siya. Okay? Dahil sa amazing grace of God at dahil sa pagkatawag ng Diyos sa kanya. Kaya nga, may ministry ka, tinawag ka ng Lord, lagi mo yung papasalamatan. Lagi mo yung papahalagahan. Lagi mo papahalagahan yun. Lagi mo siya papasalamatan. Okay? At sikapin mo talaga by the grace of God na ma-improve ka pa. Okay ba ako? Ma-improve ka pa. Okay? Hindi natin itinagpamayabang. But Paul says, I magnify my office. Iniibig niya yung kanyang office. Iniibig niya yung pagkatawag ng Diyos. Amen? Talagang tinatawag niyang high calling ito. High calling ito. Amen? Yung mga politiko, ibinoto ng tao. Pero ang pastor, Diyos ang tumawag. Amen? Kaya kung talagang nakakalawa, makita mo higit na mas mataas ang pastor kaysa mga politiko na yan. Okay? Hindi kami pinili ng tao. Ang Diyos ang pumili sa amin. Amen? Yung mga politiko, pinili ng tao sapagkat nagpaitagyabang ng mga credential nila. Diba alam niyo? Matanda na may credential. Samantala ng mga pastor, pinili ng Diyos mula pa doon sa sinapunan ng kanilang nanay. Sa
sabi ni Jeremiah, Jeremiah, before I formed thee, in the belly, I knew thee. At bago ka pa man lamang lumabas at yan ang gimina, I ordained thee. Amen? I'm so thankful na tinawag ako ng Diyos. Hindi mo na rin magpastor, talagang may presyo, diba? Okay? Lagi may pangalaman na honestly, pero ko, gusto mo lang sabihin sa inyo. Okay, siguro sa ibang punto, totoo yan talaga ko. Totoo dapat mid-life crime. Okay, nasa mid-life na ako, marami ako yung magagawa ko magkakaroon pa kaya nila. Eh ako ay 55 na. Kaya nila. Tatayo. Magkakaroon pa kaya ako. Eh ilang taon na lang, hindi ako gano'n. Nakakay parang si Tatay Brad yun na. Gagapag-gapa. Natayo. Of course, ang honestly, ang nagibigay na lang sa akin ang pero ang couple ko, hindi nagkamali ang isang tawagin niya sa edad na yun. Amen? Baka sisyon ang magpapatuloy. Diba? Sa kabilang lahat, thankful Panginoon. Amen? Tinawag niya. Okay? At nagyan kayo. Ngayon, kaso nung ba? Nag-shape yung sunod sa tagin. Amen? Asa mo sa bagal? Wala sa bagal. Hindi ko alam kung saan nadali ng Lord si bagal. Marvin. Amen? Diyan po si Father King. Amen? Yes, Paul was thankful for the call of God. Number 5. 1 Corinthians 16, 23 to 24. 1 Corinthians 16, 23 to 24. Yeah, 16, 23, ready? The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Okay? My love be with you all in Christ Jesus. Amen. Okay? Alam po kita? Yes, number 4. Paul was thankful for the people. For the people who loved him and whom he loved. Maganda, di ba? Amen? Thankful siya. Nagpapasalamat siya sa mga tao na kanyang na umibig sa kanya at inibig niya. Ay, po niya ako, sino mga tao nito na kanyang ipinagpapasalamat na inibig niya at umiibig sa kanya? Sino ito? Yung mga tao niya. Karamihan dito yung mga tao kamanggagawa niya. Nasa Romans chapter 16, remember that? Yung Romans 16, punong-puno ng mga tao na kanyang pinagpasalamatan. Remember that? Nabasa niyo ba yan? Sa Romans 16? Binabati niya, ipinagpapasalamat niya. Yes, siya. The people who love him and whom he loved. Okay? Ang mga naging bunga ng kanyang pagpapagaan, bunga ng kanyang soul winning and evangelism, bunga ng kanyang discipleship program, bunga ng kanyang training.
gaya ni Titus, sino pa? Titus, Timothy, Epapras, ito yung mga tao mo. Sino pa? Okay, si Aquila at si Priscilla. Ito ang mga tao na ibinigay ng Panginoon sa kanya upang maging katuwang niya sa Ebanghelyo. Alright? Yes, I'm very thankful sa Lord. Binabanggit ko lagi sa prayer, yung lahat ng teachers sa Sunday School, Santa Cruz School, binabanggit ko sa Lord, yung mga manggagawa natin, lagi nakasama, nagpo-work, Monday, Tuesday, Friday, Saturday, binabanggit ko sa Lord, yung mga natin. Yung mga driver natin, yung mga member natin, binabanggit ko sa Lord. Yung nalo sa, mahirap ito ba ang Diyos? Amen? Isipin mo, di ba? Talagang kapag nag-surrender ka sa Lord, bibigyan ka ng mga tao talaga na kailangan mo. Amen? Doon sa sound system, mahirap ito. Amen, Krishna? Pag namin gawain natin sa rumba, makikita mo yung mga magagawa doon, mga bata, tsaka mga magdanali, mga teacher, mga professional. Pakita mo talagang sasabihin mo talaga, no? Okay, ito'y hindi gawain ng tao. Ito'y gawain ng Diyos. Hindi ito gawa ng tao, ito'y gawa ng Diyos. Amen, Krishna? Are you listening? Nung sabi ng gabi, kaya kami sabihin ko, makita mo yung mabubuting yung mga, meron kasi dahil itong inaalagaan at gawin nila na, bagay na, tuwing Sunday, tatay na, si edad ni Orly, si edad mo si Antonio. Tuwing Sunday, umiikot ko sa tuwing Sunday. Paano ka yung pinapres ko, umiikot ko. Mas may kasunod, inulong ko pa. Pagkasunod, ako, pinamig ko sila sa iyo. Talagang, most of the time, introduction pa lang, iihingas niya. Nakailan na. Simula ng dumalo, maraming ulit niya. Oo. Kasi punta doon sa kanya. Alam niyo, walang complain ng mga taga-lugar. Una-unahan ko sila, kukuha ng paso, nilalang paso, babalikin ko siya. Isa mga anak ni Jojo, yung si Jojo, Ate Desi. Walang complain. Walang sabihin, happy, huwag mo lang ang dito eh. Bakit ba? Si Marvin, bilang si Tatay, Romy ang kumikano. Ibinili na ng, ano yung tawag? Ng saklay. Ibinili ng saklay. Yung walang yung anak naman, hindi lang nakahiram ng saklay yung kasakay, ipinalo. Yung saklay. Alam mo walang, ako, galit. Galit mga miyembro doon, mga talagang nagtsaga, wala. Saan ka makakatagpo ng ganyan mo? Amen? Amen? Walang kadili-dili sila. Minsan, umihina naman, ay mayroong medyo kinuskus ng anak ni Jojo. Banda ko na umihin, inalo pa ni Jojo. Kaya nalimutan niya at yung pinuli. Kaya bukas, i-aas ko sa inyo na doon. Kaya mo ni Jojo.
Okay, ano sabihin? Yung mga tao na ito, mahal ang gawain ng Diyos. Amen? Mahal ang manggagawa ng Panginoon. I'm so thankful sa mga tao binigay sa atin. Amen? Kaya maibig ko, ganun din tayo pala. Pasalamatan natin ang bawat isa. Amen? Pasalamatan natin ang bawat isa. Okay? Yes, Paul was thankful for the people who loved him and whom he loved. Amen? Sabi nga sa inyo, no? Para ikaw ay lagi na lang may kinakainisan, maliit na bagay may inis ka sa kanya, isang bagay mo sabi ko, hindi mo siya pinipray. Sabi niya sa akin, hindi mo siya pinipray, okay? At hindi mo ipinagpapasalamat yung tao niya sa Panginoon. Nakinig po ako? Amen? Bawat tao, hindi kanya-kanya personality. Ano yung sabi siya? May kanya-kanya tayo pinagdadaan sa buhay. Kaya isang bago mag-inis, okay, ilagay mo muna ang sarili mo sa kanya. Pangalawa, be consecutive. At higit sa lahat, ano yan? Be thankful. Maging napasalamat ka. Okay, sa mga tao niya natin nakasama at nakakatuwa natin. Amen? Amen? Okay. Remember, sino yung nakatampuhan ni Pablo? Si Silas ba o si Barnabas? Si Barnabas, hindi ba? Ba't sila nakatampuhan? Sa pag-ibig ni Pablo, huwag nang isama si John Mark na nag-back out ng nahirapan. Di ba? Nag-back out siya kung isama yan. Sa pangalawang sulit. Kaya hindi ba naman sa ibig niya kasi pamangkin niya, di ba? Pamangkin niya. Okay? Si Barnabas ay anong klaseng tao siya? Si Barnabas ay anong tawag ni Barnabas? Barnabas po yun siya. Consolation, di ba? Barnabas po consolation. Mapapasensya siya. Okay? Si Pablo man strong. Yung kwenta hindi na pwede. Diba? Pero sa bandang huli, nung si Pablo ay nasa kulungan na, parang sabi na kay Luke, si John Mark, isama mo, kailan ko siya dito. Then isa, nakita niya yung mga bagay na hindi nakita mo na kay John Mark. Amen? Sabi niyo isang pastor, may mga tao sa churches na ang lagi nang nakikita ay yung hindi na siya pwede magamit. Ang Diyos natin hindi ganyan. Okay? Lagi siya nakatingin kung paano kanya magagamit. Hindi yung kung hindi kanya magagamit. Nakikita ko yung sabihin? Lagi yung tinang paano siya magagamit ng Diyos. Hindi yung hindi na siya pwede. Hindi paano siya magagamit. Amen? Ay kung tinatandaan yung salita na God loves to use ordinary and imperfect people. Amen? Hindi yung bagay na natutuhan ng bandang muli ni Pablo. Kaya sa bandang muli, thankful pa rin siya kay John Mark. Okay? Yes, Paul was thankful for the people who loved him and whom he loved. Amen? Amen? And then, lastly, Philippians 4:9. That's what Philippians 4:9. But my God shall supply all your needs. Parang Paul was thankful for his daily provision. Si Pablo ay thankful sa mga araw-araw na provision ng Panginoon, supply. But my God shall supply
all your needs ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. And yes, yourself, I'm so thankful sa napakaraming blessing ng Diyos na kanyang ibinibigay sa akin at sa aking pamilya. At nais ko rin, yes, tayo lahat ay laging maging mapagpasalamat sa mga pagpapalang napakasagana. Tama ba ako? Napakasagana ng biyaya ng Diyos. Napakasagana ng kanyang mga pagpapala sa ating araw-araw. Okay? So be thankful. Be thankful sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Be thankful sa iyong trabaho. Maliwanag ba? Be thankful sa iyong mga sa iyong trabaho. Maraming tao walang magtrabaho kasi walang trabaho. Ikaw meron. Thankful ka ba? Ha? Be thankful, meron kang tinitirhan. Inuuwi ang bahay. Maliwanag ba? Ang iba wala. Amen? Amen siya? Be thankful for His word. Para ano yun? Daily provision. Amen? Okay, you see? Talagang pangako niya. He will supply all your what? Lahat ng kailangan. Amen? May bahay ka pinuwian, nakakatulog ka ng mahimbing, may maliwanag pa, ang isa niya, naka-aircon. Ang iba wala niya. Ay, pamay wala. Yan yung isa. Pero amen? Hirap na, di ba? Mainit ang panahon, wala may pa, wala kayo, wala rin pa. Tapos nakakulambo ka pa. Ang kulambo mo pa, koto. Yung sinuwalang wala pa, di ba? Kasi sinuwalang wala pa, koto, wala po ka. Eh, paano pa wala nilalagyan ng hangin? Amen? Para kumilha pa. Eh? Di ba tumagala? Para saan yun? Para saan yun? Nagtatawag mo hangin. Nagtatawag ba hangin? Ay, kaya binhawa. Binubuo rin sa bibig ng iba. Ikaw, may bahay ka, na-bless ko, nakaipong ka, ay may gusto, titin mo. Okay? Sa mga kinakain mo, maraming tao, once a day lang kumain. Ikaw, 5 o 6. Amen? Ang problema mo ay hindi yung wala kang kakainin, hindi talaga nagdadayin ka nga. Okay? So be thankful for God's daily provision. Higit sa lahat, for the blessing of the gospel. Okay na po yun. Okay, be thankful for the blessing of the gospel na natanggap mo at ngayon dinadala mo sa ibang tao. Yan yung isa. Amen? Be thankful for the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? Na nagdiligtas sa iyo at nagdiligtas din sa ibang tao. Okay? And be thankful. Okay? Because heaven is our final home. Ay, narituloy ko na lang. Panginoon, aning naman, salamat po sa pagkakas na